Hello po. Hello. Hello, baby. Hello. Hello mga mamshi! Kamusta po kayo? Medyo matagal-tagal po ako hindi nakagawa ng video, gawa ng sobrang busy ako kay baby. And yes, nanganak po ako noong December 12, 2018 at 9:30 pa, sorry. At 9:30 AM. 1 AM po, pumutok yung panubigan ko. Nasa bahay pa ako noon, tulog pa ako. Nagising ako kasi akala ko napaihi ako sa kama, yung pala panubigan ko na pala yun. Tapos, sinugod na agad ako sa hospital. Pero wala akong naramdaman na kahit na anong sakit. Wala talaga. Pag tumatayo ako, kada kilos ko, lumalabas yung mga tubig. Tubig lang siya. Tapos 2 AM, nakarating na kami ng hospital. Tinawagan na yung OB ko. And ininjikan na ako nung mga bandang 2:30 AM. Ininjikan na ako ng pang-induce. Yung induce po, yun po yung pampahilab ng tiyan. Yun yung kumbaga parang pampalibor, ganon. Tapos, 3 AM, nag-labor na ako. Start, sumasakit na yung mga balakang ko. Sumasakit na yung tiyan ko, kada hilab. Nung una, hindi pa masyado, pero habang kumatagal, hanggang 4 AM, pasakit na ng pasakit. As in. Tapos, nakahiga lang po ako noon. Nakahiga lang ako. Hindi nila ako pinapalakad kasi nga, baka daw maubusan ng tubig si baby. And baka daw malason kasi pag kumaubos daw yung tubig, baka pwede siyang malason or ano. Kaya simula 2 AM hanggang 7 AM ng umaga, nakahiga lang ako. Nakatagilid lang ako, ganyan. Tapos, pag sumasakit yung tiyan ko, tsaka yung balakang ko, kumakanta-kanta na lang ako. Lakas ng kanta ko nung time na yun kasi nga, masakit talaga. Tapos, pagka 7:30 AM, sinugod na ako sa birthing suit. Yung birthing suit po, yun po yung private room siya na ikaw lang yung mga anak doon, kasama mo lang yung mga midwife, tsaka one person na relatives mo. Ano, baby? Stay ka lang dyan, huwag iyak ha. 7:30 AM, yun, dumating na yung OB ko. Ire na ako ng ire. Hanggang sa, ang tagal kong ire, nahirapan ako. Tapos sabi ko pa noon, Lord, help me kasi malaki si baby, 3 kilos siya. Oo, huwag na iyak. Don't cry. Tapos, asa na ba tayo? Ayun, 7:30 AM, dumating na yung OB ko. Doon na, start na, umirin na talaga ako. Kasi sabi nila sa akin na wala pa yung doktor. Tigilan mong umiri kasi baka makalabas si baby nang wala sa oras, wala pa yung doktor mo. Ganun daw, ewan ko. So, kada naghihilab yung tiyan ko, pinipigilan ko namang umiri. Kaso pag pinipigilan ko, mas lalong sumasakit. Kaya sabi ko, bahala na talagang parang ka napupupo na may gusto kong ilabas ng malaking bagay. Ganon yung feeling ko nun. Tapos, masakit sa tiyan, tsaka sa balakang, lahat masakit. Tapos, nung pagdating ni Doc, talagang umiri na ako nung kada hilab ng tiyan ko. Umiri na ako kasi, nung una, inaayay ako nung 2 AM. Ano, baby? Nung 2 AM, ina-IE ako, nasa 7 cm pa nun si baby. Tapos, pagka 4 AM, naging 5 cm siya. Ang bilis niya bumaba ang bilis niya. Tapos, yung pagka 7 AM, nasa ano na lang siya, nung 3 cm na lang siya yata. Talagang nasa ano na yung ulo niya, nasa tempen ko na talaga siya. Kaya, nung pag-unang iri ko, talagang lumabas na agad yung ulo niya, nakalabas na. Kaso, nahirapan akong umiri, gawa nga nung malaki siya, 3 kilo siya. Tapos, ang tagal kong umiiri noon, siguro mga 1 hour and a half. Kasi 7:30 AM, 9:30 ko na siya nailabas. Na, baby na, ang laki mo eh. Iyak nang iyak si baby. Hello, say hello. Hello. Opo, iyakin na baby to. Iyakin kasi siya, no? Tapos, dalawa pa yung puyo. So, nung pagdating ni Doc, umiwi na ako. Pag-iri ko, lumabas na yung ulo niya. Kaso,
akala ko tuloy-tuloy na yung lalabas siya noon. Hindi. Nahirapan po ako nung umiri. Kasi malaki si baby noon, 2 kilo siya. Normal lang naman daw sabi ni Doc na mahirapan talaga ako kasi first time ko pa. Tapos, ang tagal kong umiiri, mahigit 1 hour and 30 minutes. Kasi 7:30 AM ako nag-start umiri. 9:30 AM na nakalabas si baby. Ayun, iri lang ako ng iri. Kada iri ko, sabi ni Doc, iiri mo ng malakas para makalabas na. Kaso yung ulo niya medyo mahaba. Yung ulo niya medyo mahaba. Kasi, ang tagal niyang naka-stuck sa mattress ko. Tapos, naubusan na siya ng tubig. Gano'n, tine-check yung heartbeat niya. Kung kamusta na. Kasi kung pag bumaba daw yung heartbeat niya, isasarya na ako. No choice na. Kasi baka daw hindi ko na talaga kayang iiri. Sabi ko, sa isip ko nun, hindi ako pwedeng isisaryan. Nakapokus talaga ako sa normal delivery. Yun talaga yung nasa isip ko. Sabi ko, hindi pwede, kailangan ko itong iiri. Tapos, nauubusan ako ng hininga. Tapos, yung mga ugat ko nun dito, feeling ko parang puputok na ewan. Tapos, may dalawang midwife, pinutulungan na akong umiri. Pag umiiri ako, inaano nila yung tiyan ko. Pinupush nila yung tiyan ko. Para daw makalabas agad si baby. Ayun. Tapos, nung naghilab na ulit yung tiyan ko, sabi ko, Lord, help me. Bahala nang pumutok ng mga ugat ko sa noo, lahat. Makilabas ko lang si baby, maiiri ko lang siya. Pag iri ko, yun, umiri ako ng bonggang-bongga. Nakalabas na si baby. Kaso, nung paglabas niya, hindi ko naramdaman yung ulo niya eh. Hindi. Naramdaman ko siguro balikat niya yun. Parang may malaking bagay na madulas na lumabas sa ano ko. Ganun. Tapos, wala na akong nararamdaman na sakit nun kasi sa labor pa lang, ang dami nga nagsasabi na mas masakit daw yung labor kaysa nung umiri. Totoo po yun. Para din sa akin, mas masakit talaga mag-labor kaysa umiri ka. Kasi nung nakalabas na siya, nakatingin na lang ako sa kanya noon. Iyak siya ng iyak. Grabe yung iyak niya. Tapos may bukol siya. May bukol siya dito kasi nga, yun nga gawa ng pag nahangina na yung ulo niya dito banda, pero hindi ko pa rin nailabas ng tuloy-tuloy. Kaya parang nagkabukol siya. Pero bumalik naman. Nawala din after ilang oras lang naman yun. Habibi, no? Yun. Thankful din ako kay Lord kasi healthy si baby. Hindi siya nalason sa loob ng tiyan ko. Naisama ko din siya pa uwi. Baby, no? Yay! 2 days kami nag-stay sa hospital. Yung first day, 24 hours nasa, si baby no, nasa, parang newborn screening, gano'n. 1 day ko siya hindi kasama. Pagka second day, tsaka siya dinala sa akin ng cellmate. And, hello! After 2 days, nakauwi na kami ng bahay. Kasama na si baby. Kasi lahat naman doon ng result niya, okay, normal din. Tapos, yung tae niya noon, nung dinala siya sa akin sa room, nung 2 days kami sa hospital, kulay itim. Ganun, normal daw talaga yun sa lahat ng mga baby. Una, itim daw talaga yung lalabas. Tapos po, yung about naman sa breast milk, siguro nagkagatas ako after 4 days. After kong mga anak, 4 days ako nagkagatas. Nung nasa hospital kami, 2 days kami doon, wala pa akong gatas, no. Tapos pag uwi namin ng bahay, 3rd day, wala pa, medyo patak-patak pa lang yun. Meron na, kaso patak-patak. Tapos pinakain nila ako ng sabaw. Umaga hanggang gabi, sabaw lang na may kanin nung pinakain ko. May mga gata, kalabasa, ganyan. Tapos nung pagka 4th day, yun, nagkagatas na po ako. Biglang napansin ko noon every other day. Lumalaki na lumalaki yung gusto ko. Parang etelbuba na yung dating, gano'n. Ang dami kong gatas. Tapos, pinapadete ko sa kanya. Naiinis siya kasi parang nahirapan siyang hanapin yung nipple ko. Kaya ang ginagawa ko, pinapump ko na lang po. Nakakapump ako ng 2 ounce sa isang dede ko, tapos sa kabila 2 ounce naman. Ganun karami yung gatas ko noon. Dumating pa yung time na, masakit yung dito ko niya, tapos sa ilalim ng kilikili. Yung mga gatas yun na hindi nakalabas. Kaya ginagawa ko once na kahit tulog ako, kumikirot kasi yan, kikirot siya. Pinapump ko para mabawasan yung gatas sa boobs ko, mabawasan din yung sakit.
Tapos kusa din po tutulo yan yung gatas nyo. Kaya bumili kayo ng breast pad. Kailangan nyo yun. Tapos sabi nila, pag tumutulo daw yung gatas mo, gutom daw yung baby mo. Hindi po yung totoo. Hindi, kasi kahit kakadede niya lang, tumutulo talaga ng pusa yung gatas naman. Tapos yung about naman po sa stretch mark ko, first week namin ni baby, hindi pa ako nakapaglagay ng binder. Hindi ko pa nun masyadong mahawakan yung tiyan ko noon, yung first week, kasi parang masakit pa pag hawakan mo or madiinan mo ng konti, gano'n. Kasi siguro dala pa yun ng pagkapanganak. Parang masakit pa yung mga laman loob mo. Pakita ko sa inyo yung stretch mark ko. Yan po siya. Marami po akong stretch mark. And yung tiyan ko po, medyo malaki pa. Yan po yung mga natirang dugo. Lalabas din daw po yan every regla mo. So, yun yung itsura niya nung stretch mark ko. Yung guhit natin sa gitna. 1 month, hindi ko yan ginagalaw. Ang ginagawa ko lang po nung 1 month, nilalagyan ko lang ng lotion, yung Palmer's. Like, kukunin ko. Ito siya, mga mamshi, yan. Ito yung nilalagay ko nung 1 month pa lang yung tiyan ko, yung stretch mark ko after kong manganak. Yan yung nilalagay ko. Tapos yung guhit sa gitna natin, lahat po tayo magkakaroon ata yan. Ano lang po yan, parang libag lang pala. Nung 1 month na yung tiyan ko, medyo nahawakan ko na yung tiyan ko doon. Yung parang pwede mo na siyang diinan, pwede mo na siyang iganon-ganon. Ang ginagawa ko na sa guhit, cotton lang, tapos ito. Yan, yung Garnier. Ay, mag-focus. Yan, focus natin. Ayaw talaga mag-focus. Ayan, yan siya. Ito yung ginagamit ko noon. Ang ginagawa ko lang ng cotton, tapos igaganyan-ganyan mo lang siya hanggang sa pusod. Tapos yung stretch mark ko daw, kulay, siya parang kulay pula. Magpuputi daw yan, magpukulay-puti din daw yan after 1 year. Siguro, depende. Depende rin sa pag-aalaga mo. Tapos, yung regla ko, niregla ako, 3 weeks lang. 3 weeks. Nung after kong manganak, 3 to 4 days, naka-pampers pa ako, 4 days. Kasi malakas yung regla ko nun. Pero, wala akong nakitang buo-buong dugo. Wala. Kasi yung iba daw, meron may buo-buo. Ako sa akin, wala. Tapos, nung pagka 5 days na, na lang ako ng napkin. Napkin na lang ginagamit ko nun. Kasi parang regla na lang din siya. Parang ganyan na lang siya kadami. Tapos, papalit ako ng 3 weeks lang yun. Hindi umabot ng 1 month yung Tapos, yung yung tahi ko, walang binigay sa akin yung obi ko ng ina-apply ng mga cream, wala. Tinahi ako, gawa ng malaki si baby, kaya paglabas daw ng ulo ni baby, sabi nung kasama ko mga anak, hindi mo ba naramdaman na ginupit ni Doc yung pempe mo? Parang paglabas ng ulo ni baby, ginupit bigla ni Doc pa tagilid sa petan banda. Parang nandun siya banda. Sabi ko, hindi ko na naramdaman yung gupit eh. Ang naramdaman ko na lang yung parang lumabas na siya, ganon. Yun na lang yung naramdaman ko noon. Yung tahi, habang tinatahi ako noon, hindi ko na rin naramdaman yung tahi, gawa ng injikan ako ng anesthesia. Kinabukasan, hindi naman masyadong masakit yung tahi ko noon. Pag umiihi, hindi rin mahapde kasi yung ginagawa kong ihi, parang patuwad. Parang kang nakatuwad. Para yung ihi mo, hindi pupunta sa tahi. Parang papunta doon. Ang ginagawa ko lang noon, may nireseta lang si Doc na feminine wash, na Flora siya. 3 times a day ko hinuhugasan yon ng maligam-gam po na tubig. And dapat kumain ka rin ng papaya noon para yung pupo mo hindi matigas. Kasi pag matigas yung pupo mo, masakit yung tahi mo niyan. Kaya kain talaga ko ng kain ng papaya noon para lang malambot yung pupo ko. Tapos pag uupo naman ako, syempre masakit talaga. Parang feeling ko nun parang may sugat ka sa ibaba. Hindi ka makaupo ng maayos, hindi ka makagalaw. Pero hindi naman siya totaling sakit na masakit. Hindi, parang may sugat lang yung pempe mo. Pag hinuhugasan mo, tiisin mo lang yung sakit para lang gumaling agad. Gumaling yung tahi ko, 2 weeks siya gumaling kasi nga everyday ko siyang hinuhugasan 3 times a day ng feminine wash na yon. Pag pupupo ka, hugasan mo mabuti kasi pwedeng may infection yung tahi mo once na hindi mo siya nililinisan ng maayos.
Tapos, naligo ako 1 week na. After 1 week, syempre, yun naman yung sabi-sabi. Pero sabi sa akin ng OB ko, pwede naman daw ako maligo kahit anong araw. Pero syempre, mas okay nang sumunod tayo sa mas nakakatanda sa atin. And 1 week ako naligo. Sabi pa nga nila 10 days daw. Sabi ko, hindi ko na-carry yung 10 days kasi alam mo yun, kahit naka-aircon ka, parang init pa rin ang pakiramdam ko. Tapos yung mga balakubak ako, ganyan. Kaya nung 1 week, naligo na ako. Pero ang ginawa nila sa akin, nung mga kasama ko sa bahay, nilagyan na yung timba, tapos maligam-gam na tubig na may mga dahon ng bayabas, o ewan ko anong dahon yun. Pagtingin ko, ang baho, hindi ko talaga carry. Sabi ko, maliligo ako, tapos ganyan din kabaho yung tubig na ililigo ko. Kaya hindi ko talaga niligo. Nag-shower lang talaga ako ng warm water. Yun lang talaga yung pinang-shower ko. Pero ano lang yun, mabilis lang yun. Ang ginawa ko nung nagtimba ako, isang tabo, buhos lahat. Inabilisan lang po yun kasi 1 week na yun eh. Pero nung nagubad ako, parang nanginginig yung katawan ko. Parang feeling ko mabilis ako pasukan ng lahangin, ng lamig. Ganun daw talaga yun. Tapos, mabilisan lang yun. Isang buhos, shampoo all-in, tapos 2 tabo pinambalaw ko. Mabilisan lang. Kasi mabilis kalamigin kapag kakapanganak mo lang. Parang yung katawan mo nun, hinang-hina, ganyan. Ano ba yung pinagsisihan ko? Pinagsisihan ko po, hindi kumuha ng babysitter. Kasi, nung time na yon, nung buntis pa ako, akala ko madali lang mag-alaga ng baby. Kasi yung mga kasama ko nun sa bahay, puro busy sa trabaho. Tapos yung daddy niya, busy rin. Kaya ako lang talaga, 24 hours, ako lang nagbabantay sa kanya. Simula nung pag-uwi namin ng bahay, simulat sa pool. May katulong din naman, pero gawaing bahay yun, tsaka tagaluto. Yun lang. Putol-putol na yung video ko. Gawa nito, oh. Kulit, iyak ng iyak. No. Ayun, pinagsisihan ko, yung hindi nga ako kumuha agad ng babysitter kasi akala ko madali lang mag-alaga ng baby. Tapos, siya pa yung baby na hindi pala tulog. Every 2 hours, 3 hours, gising talaga siya para lang dumede. Matakot po talaga siya. Kaya ganito yung itsura niya. Taba-ching-ching! And, yun nga, bakit nga ba ako nabinat? Yun po, dahil nabinat po ako sa puyat. 3 weeks po akong napuyat noon sa kanya. After 3 weeks pa ako bago nakakuha ng babysitter. Paano ba ako nabinat? Tulog ako noon eh. Tulog ako, madaling araw. Hindi naman masyadong malamig sa kwarto. Pero nanginginig ako, tapos pawis na pawis yung tawan ko noon. Grabe yung pawis. Pero nilalamig ako, nanginginig ako. Kunento ko yun sa mami na, sa mga mami na friends ko. Sabi nila, ay, nabinat ka na no? Pag ganyan, yung once na nanginginig ka. Tapos, in 3 weeks na yan, yung tulog ko sa isang araw, putol-putol. Yung parang, ano lang, parang tulog manok, ganyan. Kasi hindi siya yung baby pala tulog eh. Kaya napagod din ako. Sabayan pa ng tahi, sabayan pa ng masakit yung dede mo kasi nga nagbe-breastfeed ka. Masakit din yung ulo ko dahil sa puyat. Hindi ko nga yun ma-imagine. Feeling ko nga, mas nagka-phobia pa ako sa puyat kaysa mga nakakamis. Para sa akin na. Para sa akin, mas nagka-phobia ako doon. Sa puyat na yan. First time ko nagpuyat ng ganun. Kahit naman nung dalaga ako, sanay ako sa puyatan. Pero, yung ganun na tulog mo, tutulog ka ng 2 hours, gigising ka ulit kasi didede siya. Tapos pagka maya-maya, minsan susupungin pa siya, iiyak pa siya kasi nga baka may kabag or ganyan-ganyan. Tapos, ano pa ba? Basta, grabe yung pagod ko nung time na yon. Kaya nabinat ako. Yung feeling ko lang noon, in 3 weeks, parang wala akong ganang makipag-usap sa mga tao sa paligid ko. Yun, parang yung isip ko noon, hindi malawak. Yung isip ko na nakatutok lang kay baby. 1 week din akong hindi nakahawak ng cellphone dahil nakakabinat din daw yan. Yung isip ko noon, nakapokus lang talaga sa kanya. Hindi ako makapag-isip ng mga ibang bagay na ano bang gagawin kong video. Hindi ko yung maisip kasi siguro epekto po yun ng binat ko sa puyat. Tapos buti na lang daw na agapan kasi 3 weeks nakahanap na ako ng babysitter. Siya yung bantay sa gabi. Ako yung bantay sa umaga. Kaya sa gabi, nakatulog na ako ng straight noon. Kaya sobrang masaya ko noon. Nakatulog na ako noon.
Kaya ngayon, nakagawa ko ng video kasi ngayon lang umano yung isipan ko. Kaya ngayon lang ngayon lang nakapagpahinga, ganun. Kaya mga mami, advice ko sa inyo, kung alam nyo wala kayong makakatulong sa pag-alaga kay baby, lahat ng kasama nyo sa bahay, busy, daddy niya, busy, eh, maghanap kayo ng babysitter kahit for 1 week lang. At least mabawi nyo yung lakas nyo, yung sa panganganak nyo, ganun. Kasi mahirap po talaga, promise. Mas sumuko ako sa puyat kaysa manganak. Diba, no? Kaya buti na lang ngayon, may tagabantay na siya sa gabi. At least, medyo yung eyebag ko nabawasan din kahit papano. And, yun lang po. No? Thank you for watching, mga mami. Subscribe na lang para may update kayo sa next video ko. Na, bye-bye na. Bye-bye! Bye-bye, bye-bye, bye-bye!